Mga kapatid, babasahin natin ang paksa ng ating leksyon, ang pagsusugo kina Bernabe at Saulo sa mga Hentil. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, kabilang sina Bernabe, Simeon, na tinatawag na Niger o Maitim, Lucio na taga Cirene, Manaen na kinakapatid ni Herodes at si Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, nagsalita ang Espiritu Santo sa kanila. Dumako tayo mga kapatid sa unang bilang. Ano ang sinalita ng Espiritu Santo habang ang mga propeta at ang mga guro na nasa Antioquia ay nag-aayuno at sumasamba? Basahin natin ang sagot. Ibinukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Sa ikalawang bilang, anong ginawa ng ibang mga propeta at guro nang tanggapin nila ang tagubilin mula sa Espiritu Santo? Ang sagot, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at kanilang pinayaon sila. Sa kasunod na bilang, saan pumaroon sina Bernabe at Saulo matapos nilang tanggapin ang pagpapatong ng mga kamay at ano ang kanilang ginawa roon? Ang sagot, nagpunta sila sa Seleucia at buhat dooy sumakay sila sa isang barkong papunta ng Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan na tinatawag na Marcos sa kanilang gawain. Sa ikaapat na bilang, saan pa sila pumaroon at sino ang nasumpungan nila? Ang sagot, basahin po natin. Nang kanilang matahak na ang buong pulo ng Paphos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway o salamangkero na ang pangalan ay Bar-Jesus, katumbas ng Ilimas sa wikang Griego. Siya ay nag-aangkin na isang propeta, subalit siya ay Juan o Peke. Si Bar-Jesus ay kaibigan ni Proconsul o Gobernador Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Sa ikalimang bilang, mga kapatid, anong ginawa ni Sergio Paulo nang malaman niyang nasa pulo ng Paphos sina Bernabe at Saulo? Ang sagot, ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamengkerong si Elimas. Ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Griego upang hadlangan ang gobernador sa pananampalataya. Sa ika-anim na bilang, anong ginawa ni Saulo na tinatawag ring Pablo nang hadlangan sila ni Elimas na ipahayag ang mga salita ng Diyos sa gobernador? Ang sagot, si Saulo na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig kay Elimas at nagsabi, ikaw na anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya. Mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita ng liwanag. Sa kasunod na bilang, ano nangyari kay Elimas nang masabi ni Saulo ang mga salitang iyon sa kanya? Ang sagot, noon di
naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. Sa kasunod na bilang, anong ibinunga sa gobernador nang nasaksihan niyang nangyari kay Elimas? Ang sagot ng magkagayon, pagkakita ng gobernador sa nangyari, ay nanampalataya siya na nanggilalas o humanga sa aral ng Panginoon. Sa ikasyam na bilang, saan pa pumaroon si Saulo at ang mga kasama niya at ano ang nangyari? Ang sagot, mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Humiwalay naman sa kanila si Juan Marcos at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Sa kasunod na bilang, ano nangyari nang sila'y nasa Antioquia ng Pisidia? Ang sagot, ng araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kasulatan at mga propeta, nagpasabi sa kanilang mga tagapamahala ng sinagoga. Sa kasunod na bilang, anong mensaheng ipinaabot ng mga tagapamahala ng sinagoga kina Bernabe at Saulo? Ang sagot, mga kapatid, kung meron kayong mensaheng makapagpapalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita. Sa kasunod na bilang, ano ang ginawa ni Saulo o ni Pablo nang matanggap niyang mensahe mula sa tagapamahala ng sinagoga? Ang sagot, tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik at nagsimula siyang magsalita o mangaral. Pag-aaralan natin, mga kapatid, sa susunod nating pagsamba ang talumpati o naging pagtuturo ni Apostol Pablo sa sinagoga ng Antioquia ng Pisidia at ang naging reaksyon ng mga taong nakarinig sa kanya. Bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Ang pagsusugo kina Bernabe at Saulo sa mga hintil. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Pinayagan mong muli na kami ay makatupad ng aming sagutin, na ikaw ay aming purihin, paglingkuran at sambahin ang iyong pangalan. Nawa po nadulutan ka namin ng ibayong kalwalhatian. Sana, Ama, nalugod ka sa iyong mga lingkod, lalo kaming napalapit sa iyong pagmamalasakit at sa iyong basbas. Alalahanin mong patuloy ang aming mga kapatid, lalo na ang kanilang sambahayan. Huwag mo sana silang pababayaan sa araw-araw. Pagpalain mo higit sa lahat ang mga magulang. Gawin mo silang malakas na katuwang mo sa pangangalaga, pag-akay sa kanilang buong pamilya sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Kasabay mong basbasa ng kanilang mga anak. Nawa po, ano man ang marating nila sa buhay na ito, huwag silang magbago sa iyo. Manatiling kumikilala, naglilingkod sa iyo, at sumusunod sa lahat ng iyong kalooban. Inihiling namin, paglaanan mo sila ng magandang kapalaran sa gitna ng pagsubok na aming pinagdaraanan. Bahayag sa kanilang buhay ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, at ang iyong kapangyarihan. Nananalig kami, Ama, patuloy mong kakasangkapanin ang aming mga pagsamba. Maakay kaming lahat sa mga paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama,
sa lahat ng ginawa mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.